Kasama ko po at Elodie. Yan ako. Sing. Happy birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Eh, hindi ka na makasali. Sana naman ako. Picture. Hindi. Video din yun. Para... O, sige na. Ulitin nyo. Hello, everyone. Ang tagal kong minemorize to. Bakit ngayon wala akong masabi? Dahil siguro sa tuwa. Overjoyed. And why? Because my most beautiful daughter is turning 40. And as we remember the saying, life begins at 40. So, your life begins today. Tatalikuran mo na lahat, yung mga hindi magandang mga pangyayari sa buhay mo. Kakalimutan mo na lahat, mga heartaches. Hindi ka na, papalitan mo na yung mga hindi magandang mga gawin. Dahil, minsan-minsan, yung pagsusungit, kung minsan, yung mainitin ng ulo, kung minsan naman, may tantrum, hindi na lang basta kumikibo, ayun, pagka 40 na, siyempre, when you begin a new life, forget or delete yung hindi maganda, and move forward dun sa mga magaganda. Alam mo, Tet, ikaw yung panganay, and we have fond memories together. Alam ko na ang pagdating mo sa buhay namin ni Daddy mo noon, talagang welcome na welcome, tuwang-tuwa kami nung ipanganak ka. Pero may mga pangyayaring mga nakakatuwa naman. Tulad nung ipinanganak ka, di siyempre, it was madaling araw noon eh. Hindi ko lang matandaan kung 4 o'clock nung ipinanganak kita. Di magang-maga, 7 o'clock, dumating na si Mami Rose. Tinignan ka niya. Di siya kumikibo. Alam ko na gusto niya mag-comment pero hindi niya masabi. Baka may masaktan. So, when she went to school, in the afternoon, dumating silang lahat ng mga teachers. Sabi ni Madam Balot, nagpintas mo dati anak mo. Very cute. Nagpintas. Tapos labalasan ng tiropa na. Apay ko na ni Kwaka. Tapos hindi niya naituloy. So I concluded na siguro na ibalita na ni Mami Rose na yung mukha mo kakaiba nung bagong panganak ka. Parang pinitpit na luya ba na palapad. Walang ilong, pitpit, pati pisngi. Kaso, habang hours pass, sa buong maghapon, nag-transform yung mukha mo sa talagang forma niya na isang very cute little angel. So, ngayon na nauuso yung mga transformation, sabi ko, wala silang panama kay Princess. Tapos siya ang prinsesa ng transformation from birth, after half day, hanggang hapon, na-transform yung pinitpit na luya sa isang magandang bata, magandang baby. See? Salamin ka, tingnan mo, maganda ka pa rin naman hanggang ngayon kahit na medyo nag-overweight na. Talagang bakas na bagas ang magandang mukha mo, maganda, kagandahan mo. Siyempre mana sa akin, di ba? Tapos nung lumalaki ka na, marami rin mga episode na hindi ko makalimutan. Tulad nung minsan, flag ceremony, preschool ka. Pinagmamasdan kita, hindi ka nagpe-perform ng exercise. Lalo na yung tutuwag. Kaya nung after the flag ceremony, tinawag kita. Bakit? Bakit hindi ka nag-perform? Binulungan mo ako, natawa ako, tinawag ko si Don. Don, kasalanan mo ito. Ikaw ang umuwi at kunin mo yung kailangan ni Ted.
Kaya nung bumalik si Don, inayos na namin. Yun. Okay na. Tulad mo si Madam Sindanom noon. Umaga, nandun kami sa balkon ng school. Bigla niyang naalala, nakalimutan niyang isuot yun. Yung mahalagang yun. Tapos umuwi siya, nagmamadali. Yun, pareho kayo ni Madam Sindanom. Na nagmamadali, kagaya mo, sa apura mo na makasakay dun sa bike na bago, di doon, nakalimutan mo ng isuot. Yung maalala ko ay natatawa ako. Then, nung umuwi tayo doon, dumungaw ako sa bintana sa side, nalungkot ako, wala na yung kaimito na ina-associate ko sa'yo. Kasi noon, bata ka pa, pagka hindi kita mahanapan sa paligid, umagang-umaga, hahanapin kita doon sa kaimito na yun. Makikita kita doon, nakahiga. Nakahiga sa isang sanga kumakain ng hinog na bunga ng kaimito. Kaya tuwing makita ko yung punong yun, lagi kong naaalala na nandun ka nakahiga. So, too bad, pinutol na nila. Hindi ko naman alam. Hindi ko na ipagbili na huwag nilang puputulin. Another one is, I'm so elated. I don't know the right term. Na bilang isang ina at yung daddy mo noon, napansin ko na pagka meron kang mga nakakatuwa o natutuwa kang tuwang-tuwa, you come to us. Pag meron ka namang frustrations, nalulungkot ka, you always come home. Kagaya nung nag-perform ka na sa Elijah ng musical play, bigla kang nagbabalita ka noon na kasali ka. And then, merong isang role na gustong-gusto mo sana, hindi naman binibigay sa'yo dahil may favorite yung producer. Doon, yun ang pinipilit niya yung babaeng yon na siyang mag-perform doon sa role na gusto mo. Pero nung tuwang-tuwa ka, binalita mo, hindi daw pwede yun dahil hindi niya maabot yung high notes. Eh, ikaw, kayang-kaya mo. So, napunta rin sa iyo yung role na yun. So, we were so happy for you. Nagplano na kami na kailangan mapanood ka namin. Si daddy mo nang hiram na ng sasakyan. Pero, a few days, mga 2 days before the play, dumating ka, umiiyak. Bakit? Sabi ko, lead role nga yung binigay sa akin, pero yung damit ko naman, hindi naman yung magandang damit. Binigay pa rin niya doon sa favorite niya yung damit na gusto ko. Sabi ko naman, gusto mo pag-rent kita ng magandang damit sa Tarlac? Sabi ko gano'n. Yung talagang damit prinsesa? Huwag na mami. Babalik din ako. Pagkaral lang ng ilang oras, papahinga lang ako. So, na-realize ko na umuwi ka. Way from Los Baños para lang maghinga ng sama ng loob. Babalik ka rin pala kaagad. So, masarap naman ang feeling na when you are down, naalala mo kami ni daddy mo. Sana ganun lagi, princess. Sa katuwaan o sa kalungkutan man, maalala mo pa rin ako na puntahan. Ted, happy and blessed birthday. You have really transformed. Dati, pinoproblema kita pag hindi na kita makontak sa Los Baños. Namang problema na ako. Akala ko nung ikaw na ang mananatiling pinakamabigat na problema na anak ko. Pero nag-transform ka naman. And God has blessed you all the way, all your life. Now, you are happily married. Nakahanap ka ng, Louie. Hindi naman ako nagpapalapa dahil nag-blow out ka pag birthday ko nung nandito ka ha. Pero I'm so thankful na ikaw yung napili at natagpuan ni Princess na beging kabiyak ng puso. Dahil alam ko, panatag ako na si is in good hands. Na siya ay may maasahang nakaramay niya sa hirap man o ginhawa. I hope that God will always bless your marriage. God will always guide you. For our verse, ang verse natin sa pamilya is Jeremiah, that God has plans for us
make us poor, but to prosper us. Tatandaan ninyo lagi yun, na you go with God's plan because He plans for us. At nakita nyo naman kung anong transformation ang nangyari sa buhay natin, ayong lahat, mayos naman. So whenever I pray, I thank the Lord. Binigyan niya kayo ng maayos na buhay ng mga anak ko. Binigyan niya kayo ng maayos na hanap buhay. Although si Reyna ngayon, naghahanap daw ng trabaho, I know God is reserving something for her. A better one. So, don't forget to pray. Don't forget God's blessings and God's love. And as you feel God's love, you have to share that love to everybody, to everyone, especially those who need your love. Huwag na nating itanim sa puso na, nakakainis naman kasi, kasalanan niya yan, kaya siya ganyan. Huwag na yun. Tayo na nakakaunawa at nananahan yung pag-ibig ng Lord sa atin. Share na natin yung pag-ibig sa iba. Okay? Happy birthday! Sobrang mahaba na. Pero mami ako eh. So, I'm entitled to a very long speech, di ba? Ay, alam mo, ang sabi ko kasi, at natawa pa yung pinagsabihan ko na, ang bisyo ko, hindi ako nagtutong eats or whatever. Ang bisyo ko lang ay, ito, magsalita, magsulat, at magbasa. Yan ang salita ang mga bisyo ko. Kaya, pagbigyan nyo na ako, baka mamaya, itutuloy ko pa ito. Part 1 lang to. May part 2 pa. Pagdating mo ng age 50, yun, part 2, abangan. Susunod na kabanata ng speech ni Mami. 10 years from now, mag-speech ulit ako. Hindi ko alam kung anong itsura ko ngayon. Maganda-ganda pa naman ako. Mukhang bata. Sabi nga nila, hindi raw ako tumatanda. Totoo ba yun? Ngayon, ang number 1 tagahanga ko dito si Lovely eh. Naiingit siya sa figure ko. Kasi mas sexy daw ako sa kanya. So, abangan nyo yung part 2. Pag age 50 na si Princess, mag-i-speech ulit ako ng mahaba. Okay?